December 15, 2023 noong nagdesisyon na akong daanan na ang ilan sa mga backdoors ng Ilocos Sur, Abra at Mountain Province. Matagal nang nasa listahan ko ang mga ito pero hindi ko lang talaga nagawa noon dahil masyadong mabigat si Dominar 400 para sa ganitong rides. Kaya ngayong rides na ito ay gagamitin ko si Rosa, ang aking dakilang China bike, at masusubukan din natin ang tikas na ito. Sasagutin ko na lang din ang napakagandang tanong na malungkot daw ba ang mag-solo rides? Gusto kong sabihin na hindi po ako malungkot o depressed o dumadaan sa matinding pagsubok, sadyang introvert lang talaga ang aking personality, kaya laging nami-misinterpret ang aking pagiging solo rider. Ganun pa man, masaya ako sa ginagawa ko at masaya rin ako na naibabahagi ko ang aking mga riding adventures at makapagbigay ng kaalaman sa mga iba't ibang ruta. Samahan niyo ako muli at ating silipin ang mga liblib na ruta sa bandang norte. Isa ka ba sa hindi pa nakakasilip sa isa sa pinakasikat na tourist attraction ng Ilocos Sur? Ito, ang Awasen Falls. Ito ay may taas na 121 meters at ito rin ang pinakamataas na waterfall sa buong Ilocos Sur. Ito ay matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Ilocos Sur sa bayan ng Sigay. Ang unang araw ng biyahe natin ay mula Tarlac City papunta ng Tagudin, Ilocos Sur, kung saan tayo mag-overnight, at kinabukasan naman natin pupuntahan ang Awasen Falls. Kung isa ka sa naghahangad mapasyalan nito ay panoorin mo ang video na to at ipapakita ko rin sa iyo ang itsura ng daan patungo sa Sigay sa Ilocos Sur. Paano to ng hapon? Good morning mga brother. So ngayong araw ay pupunta ulit tayo sa norte. Yan, babiyahe tayo mula dito sa Tarlac City pupunta ng Ilocos Sur. Pero bago yan, bibigyan natin ng konting twist itong rides natin. Pupunta muna tayo ng Baguio, tapos tsaka tayo bababa ng La Union papunta ng Ilocos Sur. Yan ang first day. Tapos second day natin, maganda-ganda ang pupuntahan natin dyan, sigurado magugustuhan yan. At ngayong araw ay gagamitin natin si Rosa. So alam nyo, si Rosa ay hindi pa niya naabot yung 2,000 mileage. So ngayon ay dadali natin nasa norte. Long rides na talaga to. Alright, pa-exit na tayo ng Season Pangasinan. Papakaliwa lang tayo dito sa may ilalim ng boundary bridge ng Pangasinan at La Union. Yan. Kukonekta rin po ito ng Cannon Road. Parang malamig na ng konti dito, babaan pa lang to. Ay guys, Cannon Road na tayo. Buti na lang walang bantay dito, kasi usually pag holidays pinepending nila yung dami na pumapasok dyan sa Baguio City. Right, officially nasa Benguet na tayo mga brother. Akyatin lang natin to, tapos tsaka tayo bababa papunta naman ng La Union mamaya. Isa to sa mga highlights na part ng kalsada ng Cannon Road, kasi merong falls dito, lalo na pag umuulan malakas yung falls na yan. At sa unahan pa niya meron din falls doon. Yan, isa pa tong highlights, pinakabungad pa lang to bale. Actually merong konting tumutulong tubig pa, ayun oh. Woohoo! Ayan, ang ganda ng gorge road na to mga brother, itong Cannon Road. Grabe, yung solid na bato yan sa kanan natin. Alright, marapit na tayo sa Lion's Head. Ilang kembot na lang, Lion's Head na. I think part na to ng Camp 6. Nandito na tayo sa sentro ng Baguio City. Nakaliwa natin dyan yung Burnham Park. At again, dadaan lang tayo dito, hindi tayo magtatambay dito. Diretso na tayo ng La Union papunta ng Tagudin, Ilocos Sur. Goodbye Baguio City. Sabi, lamig pa rin dito.
Good morning! Day 2 natin, nandito tayo sa Tagudin, Ilocos Sur. At ngayong araw ay pupuntahan natin ang Sigay, Ilocos Sur, kung saan natin makikita ang pinakamataas na waterfalls dito sa Ilocos Sur, mga brother. Naka full tank tayo ngayon. Kahit medyo malapit-lapit lang yung pupuntahan natin, actually mula dito sa MacArthur Highway, dito sa Tagudin, hanggang doon sa jump off ng Auasen Falls, kulang-kulang 30 kilometers lang yan. So malapit-lapit lang. Ang magpapabagal lang dyan, syempre bundok ang dadaanan natin. Tapos ine-expect ko yung kalsada doon mas makipot siya. Yan, tamang chill ride muna tayo. Maaga pa naman, mga around 7:30 pa lang to ng umaga. Bagong sikat pa lang yung siharing araw. At kagandahan nito, mga brother, itong dinadaanan natin ay paanan to ng bundok, kaya napakaswabe lang. Masarap yung simoy ng hangin, malamig. Ito, malapit na tayo sa may tulay kung saan tayo kakaliwa papunta ng Sigay, Ilocos Sur. So part to ng Orsadan, Suyo, Ilocos Sur. Actually napaka-epic itong katabing bundok na yan, bandang kanan natin. Batong bundok yan, mga brother. Sisilipin lang natin sa drone shot, titignan natin kung anong itsura niya sa taas. Parang plateau ang style nito. Ayan, oh, solid na bato yan. Papakaliwa tayo dyan. Ayan, tapos yung papakanan naman, papunta yan ng Besang Pass. Let's go, so go! At makikita naman kayong signage dito. Sabi niya Sigay or to Sigay. At meron din kayong makakainan dito sa dulo ng tulay na to. Ayan. So madali lang naman hanapin to sa map. Actually pinakita ko na to dati nung pumunta ako dyan sa Sangbay ni Ragsak. Yan. Actually medyo malapit lang naman dito yung Sangbay ni Ragsak mula dyan sa main road. Siguro mga around 3 kilometers lang yan. Papakita ko sa inyo mamaya yung kalsada niya na papahiwalay. Paano to ng hapon? Ayayay! Siguro mga 1 kilometro na lang lalakarin nyo, or kung imomotor nyo naman paakyat papunta doon, medyo matarik-tarik kasi yan. Diretsoy naman natin to para makapunta tayo sa Sigay, Ilocos Sur, kung saan natin makikita ang Auasen Falls. Sikat na sikat to, mga brother, at napakadaming post na ito sa social media, sa Facebook. At mga organizer, dami. Pabulusok na to, mabulusok na. Medyo matarik-tarik din to, pero kagandahan niya, sementado naman at malapad-lapad. 2 lanes yan. Wow, huwag kang kukurap, diretso ka sa ilog dyan. Unti-unti 2 lanes pa rin yung kalsada. 2 lanes siya pero parang makipot yung ibang parts. And dire-diretso ang akyatan na to. O flat ulit, tapos susundan ulit ng akyatan. Let's go. Yan, oops, bulaga ako dun, ha. Ayan, kung mapapansin nyo, may bako nga dyan, nag-aayos sa kalsada, nagwa-widen. Ay, paano to kung may makasalubong tayo, di ba? Lalo na pag 4 wheels kasalubong mo, mahirap yan. Oops, ang tarik. Sabi, dire-diretso ang akyatan to, ha. Ganda ng view sa gilid natin, sa bandang kaliwa. Purong batong bundok. Napaka-solid niyan. Oh, wow. Bulaga ako dun, Bulaga.
Jaya asin nong. Wayne. Dito daw tayo sa kanan. Diretso lang ba dito paakyat. Pwede naman daw parehong kalsada, kukonekta pa rin naman doon, pero dito lang tayo sa kanan para masubukan natin. Parang mas matarik ata to ah. Mas matarik yata. Ay. So single lane pa rin, pero at least itong bandang gilid niya malinis na. I think bagong linis lang din to. Uy, kalabaw. Wow. Hinabol ako ng kalabaw na yun, ano. Maganda rin. Ito, matindi-tindi to mga brother. Wow, may kasunod. Wow, may kasunod siya. Eto na. I think ito na yung malapit sa barangay. Wow. At ito na unang community na matutumbok natin dito sa Sigay. Ito basketball court to, pero pati yung kalsada nilagyan nila ng bubong. Binubungan na nila. Ayos yan ah. O nga naman, para ma-utilize nila yung space, di ba? Pababa na tayo. At meron akong nakikitang pine trees dito. Yun, mahalimuyak din. Yun oh, bagong lagay lang yung barriers na to. Okay, may traffic oh. Traffic sa bundok. Nangyari. Ito yung pupunta sa bayan or doon sa city. Most likely pupunta yan Candon City or sa Tagudin. Uy, biglang lapad yung kalsada. Pababa pa rin tayo. Ito na yung tulay. Ito yung marker na binigay sa akin. Pagdating ko daw dito sa tulay, aakyat lang daw ako ng mga ilang metro. At may papakanan na papapunta sa ilog. At doon tayo maglalakad papunta doon sa falls. So ilang metro na lang mula dito, aakyatin natin yan. Tingnan natin ha. Ayun. Ito na nga. Ito na. Okay, tapos pupunta tayo dyan sa ilog. Wow, grabe ang tangkad nga niya. Mahirap bigyan to ng hustisya pag sa camera lang, pero ang solid na ito. Solid to mga brother. Solid. At pansamantalang magpaalam muna tayo dito sa napakatangkad na falls dito sa Sigay, Ilocos Sur. Ito ang pinakamatangkad na falls dito sa Ilocos Sur, Auasen Falls mga brother. At medyo mahaba-haba pa yung akyatin natin dyan. Sigurado gagabang tayo dyan paakyat. Kaya hindi muna ako magbi-video hanggang kung saan natin iniwan yung motor para safe lang tayong pag-akyat.
Kahit kumonti na yung bagsak ng tubig, ito napakaganda pa rin talaga. Ang hirap magpaalam. Ang hirap magpaalam dito sa falls to mga brother. Napaka solid. Kahit ako nailang akong, kahit sa gilid lang ako kanina, nailang ako maligo eh. Midway, nalagpasan na natin yung matarik-tarik na akyatin dito. Sa pangakyatan, ito pang bundok na to, paikot pa hanggang marating natin yung pinakatuktok na yun. Alright, shoutout muna sa mga taga Baguio, mga kabataan na nakasalubong natin yan sa daan papunta ron. Alright, so dito naman papakanan na tayo, papunta tayo ng Gregorio del Pilar naman ngayon at dadaan tayo dun sa poblasyon ng Sigay, Ilocos Sur. So far 2 lanes na naman na dito papunta ng bayan ata, sa tingin ko lang. Wow, bangin. Ngin ba, ngin ba? Tanong lang, saan dito yung papuntang Gregorio del Pilar? Dito tayo. Sa shortcut daw to, mas mabilis. Yung isa naman na yun ay 2 lanes daw yun, pero mas mahaba. Mas exciting to shortcut mga brother. Single lane lang siya at mukhang matarik din ata to. Wow, parang yung unang inakyatan lang natin kaninang umaga, no? Pagpunta natin dito sa Sigay. Ang gubat na to. Sino mag-aakalang merong kalsada rito sa taas na ito? Tsaka maganda rin, sabi sa akin, ito daw yung parang unang kalsada dito. Tapos yung isang ginagawa doon, yung malapad, yun yung 2 lanes na. Humahalimuyak ang mga pine trees. Oops, may jeep na rin. So 2 lanes na rito mga brother. At wow, napakaganda ng tanawin. Yung bundok na yan, kanina pa natin nakikita yan eh. At dito pala yung mga maraming pine trees. Ayan o, pansinin nyo sa kaliwa natin. Tsaka ang ganda rin ng view. Yan o, daming pine trees nyan. Tsaka humahalimuyak talaga yung bango nya. Ito na yata yung poblasyon eh. Saan ba dito ang may karinderya? Okay. Yan, malapit daw sa may municipal hall. Hanap tayo. Gutom na ako mga brother. Kanina pa ako walang kain. Anong oras na to? Mga alas 2 na ng hapon. Ito na yun sa bandang kaliwa natin, yung municipal hall. Yan. Unfortunately si ate hindi na siya nag-reserve. Hapon na daw kasi. Diretso na natin to sa Gregorio del Pilar. Pero teka lang, ang ganda rin ng tanawin dito. Tanaw na natin yung ilog bale. Yun, I love Sigay. Ayan, 2 lanes naman, yun yung kagandahan nito. Tamang timing na lang yung sa clearance nyo pagka naka 4 wheels kayo dito. Yung mga taga rito syempre, maning-mani yan sa kanila. Pero halimbawa, baguhan ka lang din katulad ko na dumaan dito sa daan na to. Hairpin curve yan. At saka nakikita ko, meron pa dito sa unahan din. Sinundan pa ng isa. Woo! Dito na tayo sa baba. Yung papakaliwa papunta ng Salcedo, papakanan papunta ng Gregorio del Pilar. So Auasin Falls mula dito 20 kilometers, malapit-lapit lang naman. So ayan, papakanan tayo dyan papunta ng Gregorio del Pilar. Doon tayo mag-overnight. Tapos kinabukasan meron tayong papasyalan dyan actually. So siguro naman familiar na kayo dito sa Gregorio del Pilar. At alam natin lahat siguro kung familiar kayo sa ating history na ang isa sa ating bayani na si Gregorio del Pilar ay dito napaslang.
or should I say Pinas lang. So nakapunta na ako dati dito sa Gregorio del Pilar, pero matagal na, nung high school pa ako nun. So wag nyo nang itanong kung kailan yung high school ko, kasi baka magkabukingan na tayo kung ilang taon na tayo. Pero matagal na, sobrang tagal na. Woo! Mini rice terraces sa kanan natin. Okay guys, papasok na tayo dito sa poblasyon ng Gregorio del Pilar. Ayan, at mag-inquire lang tayo kung saan tayo pwede mag-overnight. So dito sa kaliwa natin, ito yung, wait lang ha, yan yung municipal hall. Yan yung municipal hall. At dito tayo mag-overnight mga brother, Farmers Building. Ayan, dito yung ginagawa nilang parang hotel dito sa poblasyon. Bagong bago pa lang ata tong building na to ah. Ayos. Good morning mga brother. 7:30 ng umaga. Dito pa rin tayo sa Gregorio del Pilar, dito sa Ilocos Sur. At sasaglitin lang natin yung isa sa pinakasikat na tourist attraction dito. Ito yung Sibol Hot Spring. Doon sa kabilang barangay lang, napakalapit lang, sa Concepcion, Gregorio del Pilar. Maraming iba pang mga pwedeng pasyalan dito, katulad na lang yung Tirad Pass, yung hinahiking dyan, yung Gregorio del Pilar Monument, at saka yung Cancantuban Rock Formation, yung katabi ng Quirino Skyline. At ito rin yung pinakamalapit, kaya ito na lang yung pupuntahan natin. Kasi yung sa Tirad Pass at saka yung Monument ay kailangan mong mag-hiking doon, kaya ito yung pinaka-feasible na pwede nating puntahan sa rides natin na to. Ayun yung Tirad Pass mga brother, oh. Sa pinakataas ng bundok, yung parang cone sa taas, yan ang Tirad Pass. So I think ito rin yata yung jump off pag gusto nyo mag-hiking dyan sa barangay na to. Ganda ng kalsada, oh, di ba? Part ng sapa, part ng ilog. Wow. Eto, matinding akyatan to. Matindi-tinding akyatin to. Buti na lang sementado siya, tsaka 2 lanes din. Pero matarik to brother. Woohoo! Ayos to ah. Ayos na pang welcome sa atin ng Sibol Spring. Itong akyata na to. Ito, dalawang kalsada, papakanan tayo. At yung mas malapit kasi shortcut na daan yan. Tapos pababa na to. Pababa na to bali. Alright, pakipot na napakipot yung kalsada ah. Pero at least sementado pa rin. Nakipot na rito. Sa lagay ng kalsada na to, pwedeng 4 wheels dito mga brother. Konting linis lang to. Siguro kaya hindi nalinisan yan dahil nga tagulan nung nakaraang mga buwan. Summer na naman, alam nilang maraming bibisita dito, kaya nagwa-widen sila. Ito na yung pinaka dulo ng kalsada, so malamang dito na rin tayo maglalakad. First time? Pinaghalo. Oo. Ang galing ng design mga brother, oh. May bato sa gitna ng pool. Ang galing. Ito kaluwang yung liliguan yung hot spring na to. Kaso nga lang syempre hinaluan ng konting malamig para hindi naman sobrang extreme, para pwede sa lahat. Yung source niya. Sayang, kasi dapat ang plano natin, bibili ako ng itlog para iluto natin dito para masubukan to. Pero sayang, di tayo nakabili. Kung mapapansin nyo, meron pang ang usok, oh. Musok siya, tapos hinahalo na lang din yung nanggagaling ditong purong mainit na tubig dito. Pababa, papunta pa doon sa kabila. Yan, saktong-sakto lang yung init niya.
Saktong sakto. Tapos na tayo maligo dito sa lukewarm na hot spring. Ayun pa lang yung tumutulo na yun, malamig, mainit na. I don't think nakakayanin nyo rin yung init nun, mainit siya. So banlaw lang ako dahil ito may sulfur. Alright guys, eto na. Tapos na tayo dun sa Sibol Hot Spring. Sobrang relax, paliligo dun. Anyway, so lakad natin ngayon susunod ay mula dito sa Gregorio del Pilar, Poblacion, papunta ng San Emilio, Ilocos Sur. Sa kabilang bayan naman to. So sa mga galing na dun sa Quirino Skyline ay ang San Emilio ay isa sa mga bayan na madadaanan yung papaakyat doon. So ngayon naman nandito tayo sa Gregorio del Pilar at babaybayin natin itong mountain road na to na kukonekta papuntang San Emilio. Maganda naman yung kalsada. Hindi ko rin na-expect na sementado lahat to, pero nung dinouble check ko sa map, sa Google Maps kagabi, okay naman, sementado naman siya. Kaya I think hayahay lang tong biyahe na to. Yan, mapapansin nyo 2 lanes pa nga yan, no? Diba? So mayroon tayong madadaan ng isang view deck dyan, pangalan ay Tapawan View Deck, pero siguro hindi na natin dadaanan. Dire-diretso na natin kasi pupunta pa tayo ng Abra, mga brother. Itong ruta na to talaga ay design na itour ang Ilocos Sur, Abra hanggang Mountain Province. Abangan nyo yan. Yan, akyatan at babaan. So far maganda pa rin yung kalsada dito. Kakalagpas lang natin doon sa Tapawan View Deck. Hindi ko na naipakita kasi hindi na ako nag-video doon. Sabi ng biyahe, oh. Dito maraming mga twisties. Hindi naman sobrang hairpin curves, pero maraming twisties dito. Yan, oh. So far so good. May mga ibang parts ng kalsada lang yung nadaanan ko na medyo bako-bako, pero saglitan lang naman yun. Karamihan ng kalsada ganito, maganda. Sarap magpatakbo. Tapos dun sa gilid mo, dahil mga punong kahoy, kaya may ibang parts na ito malilim. Yun nga lang, hindi natin kita lahat yung view. Okay guys, dito na tayo sa main road. Yung pababa dyan, papunta yan ng MacArthur Highway, papunta sa Santiago, Ilocos Sur. At dito naman sa taas, yan yung papunta ng Quirino, Ilocos Sur, kung saan yung makikita yung Quirino Skyline. At bago mag Quirino Skyline, merong papakaliwang daan doon, papahiwalay, at doon tayo bababa papunta ng Tubo, Abra. Yan, sa Tubo, Abra ang konekto na ito. Ito po ay isang backdoor na papunta ng Abra mula dito sa San Emilio, Ilocos Sur. Parang may sira na tong Insta360 ko, ah. Ay nang gumana yung battery. Nag-bloated na pati yung dalawa. Sayang, mahal pa naman ng battery na ito. So yun, halfway na tayo pababa, papunta dun sa ilog kung saan tayo pupunta sa kabilang side. And finally, dito na tayo sa baba, sa may ilog na. Super visible to sa map kung i-check nyo sa Google Maps. Yan, I think ito yung boundary bridge ng Abra at saka Ilocos Sur, kung di ako nagkakamali, ha. Kasi sa tingin ko itong part na tong dito sa side na to ay San Emilio pa rin, part pa rin ito ng Ilocos Sur. Tapos dun sa kabilang side ng ilog, yan na yung Abra. Yan, kung titignan niyo yung mapping na ito, ay super visible po itong tulay na to. Although hindi niyo siya ma-zoom in sa 360 view sa Google Maps, pero kitang kita yan sa mapping nya. Parang masarap nga rin mag picnic dito, eh, oh.
Tapos yung style ng tulay na to, mababa siya. Hindi siya yung typical na tulay na mataas yung poste, mga ganun, hindi. So ibig sabihin, nadadaanan to ng tubig kapag halimbawa tumataas yung antas ng tubig dito. Walang pwedeng makadaan dito sa tulay na to. Okay, sobrang lapit na natin dun sa poblasyon ng Tubo Abra. Ilang barangay na lang, 2 barangay na lang dadaanan natin dyan. At ito na, approaching tayo dito sa unang barangay dito sa Abra, Supo. Sobrang bilis pala nung biyahe natin mga brother. Hindi ko na-expect na ganito kabilis to. Akala ko pahirapan yung kalsada, hindi pala. At parang may nagpipiknik ko. Yung style ng cottage nila dito kakaiba. Yung isang malaking cottage to, tapos isang bubong na lang, tapos sa loob ng cottage nandun yung maraming mga table, mga upo-upuan. Ayan, oh. Kasi di ba usually nakikita natin yung hiwa-hiwalay na cottages, tapos yun ang re-rentahan mo. Dito hindi. Time check natin na ito, alas 12 pa lang ng tanghali. Ganun siya kabilis yung biyahe natin mula Gregorio del Pilar hanggang dito sa Abra. Tapos siguro mga another 25 to 30 minutes na lang papunta dun sa poblasyon mula dito kung saan tayo ngayon. Ito na yung Wayangan. Last na barangay na to. Alright guys, finally dito na tayo sa poblasyon ng Tubo Abra. Katin natin itong bundok. Dito sa bandang kanan natin may bundok dyan na bagong ginagawang kalsada. Kung maalala nyo, meron akong video dito dati na pumunta ako ng Abra. Hinahanap ko yung kalsada na yan. Nakukonekta mula dito sa poblasyon ng Tubo Abra papunta dun sa Quirino, Ilocos Sur. At finally ngayong araw tatapusin natin to. Oops, taas na ito ah. Alright guys, ito yung mapping natin. Magsisimula tayo dito sa poblasyon ng Tubo Abra, paakyat papunta dito sa bagong ginagawang kalsada na to. Nakokonekta yan papunta ng Quirino, Ilocos Sur. Yan, babaybayin natin tong bundok dito sa taas mismo ng poblasyon. At bababa tayo sa kabilang side. Ang magiging marker natin dyan ay yung tulay. Yan na po yung dulo ng ginagawang kalsada. At mula dito sa tulay na to, bababain pa natin papunta dun sa Barangay Dilong. At bababa pa tayo papunta dun sa Barangay Iteb, tabi mismo ng mas malaking ilog. At mula dito sa Barangay Iteb, babaybayin natin itong malaking ilog na to papunta naman sa poblasyon ng Quirino, Ilocos Sur, kung saan tayo mag-overnight. Alright guys, ito na. Paakyat na tayo, bungad pa lang, akyatan na. Matindi-tinding akyatan to. Grabe yung mga matatanda dito, ano? Gantong katarik yung binababaan nila at inaakyat. Di ba? Tingnan nyo naman gano'ng katarik to, aakyatin nila. Sementado pa naman dito. Kaya wala pang problema, kahit akyatan pa yan basta sementado. Walang problema. Gano'ng kalsada. Saan naman to? So ito yung pinapakita ko sa map kanina sa inyo. Ayan, backyard pa tayo brother. Actually merong existing na daan dito, tapos pinapalapad lang nila. Ito yung ginagawa nila ng bypass road papunta ng Quirino, Ilocos Sur. Bangin na yan. Grabe, matarik din to. Buti na lang malapad.
Alright, moment of truth, Rosa. Let's do it. Nagyatan ulit to. Go, Rosa. Itayo mo ang bandera ng mga China bike. Let's go, so go. Eto guys, yung existing na daan dito. Actually 2 lanes na rin pala to dati. Malapad-lapad na rin pala dati to. Kaso nga lang, lalo pa nilang pinalapad. Medyo mataas-taas na rin tong naakyat natin. Yan, bangin na yun dyan sa kaliwa. Check lang natin tong location na to. Ang itim na ng ulap, ulan na yata. At bangin na to. Yun yung daan papuntang Kili Falls mga brother. Kitang kita mo lang rito. Ayun, papunta ron sa taas. Oh yeah. Yan yung pinunta natin dito. Let's do it. Akyatan ulit. Let's go, so go. Lagi pa. Taas na natin. Tignan natin dito. Taas. Ang kulimlim na ng langit mga brother. Good luck. Nag-iba na yung kulay ng lupa rito. Parang may halo ng buhangin. Yung lupa ng bundok. May lubak pa. Kompleto Ricardo. Meron pang putik din. Oh yeah. Wow. May landslide dito. Bilisan lang natin. Baka mamaya may gumuho eh. Ay mga pansin nyo itong part na to mga brother. Para siyang puting lupa. So para siyang merong buhangin. Or ito yung napulverize na mga bato dito siguro dati nung hinukayan. Ito na, medyo flat na dito. Nakita to sa drone shot kanina. Flat na banda rito. Pero malayo-layo pang takbuhan to bago dun sa babaan. Oops! Woo! Medyo mabilis yung takbuhan ko rito. Kung mapapansin nyo, 1 lane na lang din to. Single lane na lang. Hindi pa umaabot yung bako dito. Ito iba ng quality ng kalsada, mabato na. Yan, so far yung technicality ng daan na to wala namang masyadong mahirap pa. Sadyang rough road lang talaga siya. I mean at least kung kung gantong motor ang gamit mo, hindi mahirap tong klase ng daan na to. Woo! Sumusukal na dito ang dinadaanan natin. Yun. Yan na yung maitim na ulap mga brother, hinahabol tayo. At saka bandang kaliwa dyan, meron dyan barangay. At pababa dito, rough road na yan.
Alright, first part pa lang ng babaan, ng gagaliitin na yung mga bato dito. Loose yung mga bato, mga brother. Kanina kasi yung inakyatan natin doon sa may poblasyon ng Tubo Abra, medyo banayad lang yun eh. Matarik siya pero at least yun pit-pit na. Pero ito pabulusok naman to tapos mabato. Busina, busina. Pumapaibabaw lang yung gulong pero talagang kumakadyos dahil gumugulong siya. Medyo mahaba-habang babaan to kanina mga brother sa nakita sa drone shot. Yung nakita sa drone shot, meron pang isang bundok tayong tatawirin dyan. Tapos yung bababaan natin sa may bundok na yun, yun na yung mismong tulay. Yun na yung Barangay Dilong. Yun na yung pinakababaan bale. So isang bundok na lang mga brother tatawirin natin. Pakiramdam ko wala akong makakasalubong dito eh. Uy, may jeep. Pangalawang sasakyan na nakasalubong ko. Yung una motor, pangalawa yung jeep. Alright, at least may jeep. Papunta yan sa barangay na nandaanan natin yan. Alang Atin at ang pangalan. Wow. Ay, buti na lang dito natin nakasalubong to. Medyo mas malapit na part ng kalsada. Pero dito lang tayo. Sa gilid. One mistake. Uy, may ukad sa ilalim na itong daan na to ha. Oo nga pala, itong barangay dito sa babaan, itong Dilong, ay part 4 yan ng Abra. Hindi ko lang sigurado kung ngayon ay na-acquire na ng Ilocos Sur, kasi merong apila dyan dati na isasama na daw sa Ilocos Sur kasi mas malapit siya sa Ilocos Sur kumpara dun sa Tubo Abra. Ang history kasi niyan dati yan part ng Abra. Ito na nga oh. Ay. May pabulaga pang kasama. Kung mapapansin yung kalsada rito, bagong-bago lang oh. Hindi pa nga nila pinapadaanan bandang kaliwa kasi bagong semento pa lang yan. So, ayun, dito na finally, sa baba na tayo. Parang masarap maligo dito sa ilog ah. Parang masarap maligo-ligo kaya ako rito bago tayo pumunta ng Quirino ha. O yun nga no, parang may mini dam mga brother oh. Silipin natin. Parang may mini dam, may mga naglalaba eh, tsaka naliligo. Merong ginawang parang jacuzzi. Ayos yan ah.
guys, dito na tayo finally sa Quirino, Ilocos Sur Poblacion. Finally, tatapos ko na ang Tubo Abra hanggang dito sa Quirino. Mapping muna tayo. So magsisimula tayo mula dito sa Quirino Poblacion, Quirino, Ilocos Sur. At tatawid tayo dito sa Ilog. Yan. Paakyat tayo papunta dito sa Cabarwan. Paakyat papunta dito sa Patyakan. And then from Patyakan, bababa tayo papunta dito sa Ilog. Babaybay natin tong ilog na to. Tapos pupunta tayo dito sa Laylaya. From Laylaya pupunta tayo dito sa Katengan. From Katengan, akyat tayo papunta dito sa poblasyon ng Besao. Ito na po yung poblasyon ng Besao. At paakyat naman tayo mula dito sa Besao papunta ng Sagada. Ito na po yung Sagada. At yan na po yung initial na mapping natin. So ang pinaka-goal kasi ng adventure ride na to ay mula Quirino, Ilocos Sur papunta ng Sagada. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung backdoor na to. Ay tatawid lang tayo sa ilog. Tapos paakyat na tayo papunta ng Barangay Patyakan, Quirino, Ilocos Sur. Patyakan, medyo kailarap road nung nakakad. Sabi sa akin ay rough road daw paakyat papuntang Patyakan, pero mahaba na rin daw yung nasisemento nila dyan. So ibig sabihin ongoing pa yung pagtatrabaho dyan. Ibig sabihin ay hayahay muna dito sa unahan, tsaka tayo paakyat. Rough road na yun. Huling sulyap mga brother. Wow, napaka-epic talaga tong bundok na to. Yan yung linya ng Tirad Pass at saka Quirino Skyline. Diyan sa bundok na yan, diyan tayo nang galing kahapon, galing Tubo Abra papunta dito sa Quirino, Ilocos Sur. Alright, so far maganda pa naman yung kalsada rito. Malapad pa. Actually may road marking pa nga. Ayos. Sabi sa akin eh, mahaba-haba pa naman daw tong nasesemento dito. Ang lapad nga, ayan oh. Tapos sa may bandang unahan, yan na yung ongoing na construction pa. Itong kalsada na to na pupunta doon sa Barangay Patyakan, Quirino, Ilocos Sur. Ito yung ginagawang part ng kalsada, paakyat. Sabi sa akin, mahaba daw to. Ratrata na! Ratrata na! Sobrang na-excite ako sa rides na to mga brother. Pinaplano ko pa lang to. Ay sobrang na-excite na ako. We're going in. Brace yourselves mga brother. We're going in. Ay ay ay. Medyo madulas to mga brother. Ito ang lapad ng kalsada oh. So provision siguro na ito, 2 lanes na may skirt. Lapad. Medyo banayad pa naman yung akyatan niya rito. Hindi naman sobrang tarik pa. Pero yun nga lang, dire-diretso yung akyatan. Merong dadaanan tayong dalawang barangay na bahagi ng Quirino, Ilocos Sur. Pero syempre hindi ako naghahanap ng mga extreme naman na off-roading. Mga tipong banayad rough road lang tayo. Eto na mga brother, bungad na to ng Barangay Patyakan. Finally, nandito na tayo sa tuktok ng bundok.
Kasi itong location ng barangay na to ay tuktok ng bundok siya. Mula dito naman sa Patyakan, bababa tayo papunta sa ilog. Yan. Grabe, ang tarik na ito. I think sitio to ng Patyakan, mga brother. Yung babaan papunta sa ilog. Most likely. So kung mapapansin nyo yung kalsada rito sa babaan papunta ng ilog, biglang lumapad, ano. So gaya ng nababanggit ko kanina, etong daan na to, mga brother, ay isa to sa mga magiging major roads papunta ng Cordillera balang araw. Oh, sharp curve din to. Oops. Sharp curve, sharpie. Walang ya. Oops, walang jo. Oops, walang jo. Alright guys, simula ng akyatan. So focus muna ako dito, baka may dumiretso tayo sa bangin eh. Kaya focus lang tayo. Let's go! Ang dulas na bato to, may basa. Yeah, boy. Shoot!
Paakyat pa rin tayo mga brother. Mahabang inakyat na natin dyan sa likod natin. Although yan, may mga ibang parts na may tire patch siya, pero saglitan lang yun. Karamihan yan akyatan na rough road. At saka yung basang part ng kalsada pati, yun, nakakatakot kanina yun. May mga natatanong na akong mga bahay-bahay dito. Ibig sabihin, halos nasa tuktok na tayo ng bundok na to, kung saan nandun naman yung unang barangay ng Besao Mountain Province na madadaanan natin pag-akyat papunta ng Sagada. Sa pag-akyat, walang kukurap. Alright, so dito na tayo finally sa Barangay Laylaya mga brother. Hi guys, ito yung Barangay Laylaya. Ito yung kauna-unahang barangay ng Besao na madadaanan natin papunta doon sa poblasyon. Susunod na ito, Barangay Katengan naman. Ito na, grabe, lapad ng kalsada dito sa Barangay Katengan, no? Bagong-bago mga brother. 2 lanes na bagong kalsada. Alright, napakalamig na dito. Napakalamig na, tsaka feel na feel mo na talaga sa Cordillera na tayo. Puro pine trees na nakikita ko dito sa kalsada. Parang nasa ibang dimension na tayo ng ano ng Pilipinas. Pag may mga nakikita akong mga pine trees na ganito. I think mula dito hanggang sa Besao Town proper ay sementado na yan, kaya medyo hayahay na. Lamig. Alright guys, nandito na tayo finally sa poblasyon ng Besao Mountain Province. At pupunta lang tayo dun sa munisipyo nila. Doon tayo magpa-picture for the record. Let's go. Alright, so paakyat naman tayo ngayon papunta ng Sagada. Kasi yan talaga yung pinaka-goal natin, from Quirino, Ilocos Sur papunta ng Sagada. Ito yung pinaka-downtown ng Besao Mountain Province. Maraming tarik din ang kalsada, ano? Eto, nakaka-refresh talaga mga brother. Napakalalaki, napakatangkad ng mga pine trees to mga to. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nag-rides dito sa Cordillera, kaya nakaka-miss. Actually, sementado na lahat to, all the way from Besao Poblasyon hanggang Sagada. Napakaswabe lang yung biyahe pag ganito, ano? Na malinis yung kalsada, tapos malamig, hindi mo isipin mag-overheat yung sasakyan mo dito. So siguro bago tayo bumaba, dahil hindi naman tayo tatambay dyan sa Sagada, magkape muna tayo siguro bago tayo bumaba papunta ng Cervantes, Ilocos Sur naman. Doon tayo mag-overnight. Kape muna tayo.
Alright guys, Sagada. At bandang kanan natin nandyan yung Municipal Hall. At kung dediretsuhin natin tong daan na to, tutumbukin natin yung Halsema Highway, pero papakanan tayo dito. Papakanan tayo dyan. At kukonekta tayo ngayon dyan sa Sabangan, Mountain Province. Tapos kukonekta tayo sa Bauco, pababa ng Tadjan. Tapos from Tadjan hanggang sa Cervantes naman. Inisip kong uwi pa ako ng Tarlac, pero siguro maligo muna tayo dun sa Hot Springs sa Cervantes. Tapos bukas na lang na maaga tayo uwi ng Tarlac. Ayan, banda rito naman yung Sumaging Cave mga brother. Ayan, banda rito kung saan tayo nagpapatakbo ngayon ay part na to ng Sumaging Cave. Cave na po sa ilalim nito. Tapos sa unahan lang yung entrance. Ito yung entrance mga brother. Ayan, so may ilang mga turista dito na nag-aantay sa turn nila papasok doon. Alright mga brother, on the way na tayo sa Bauco, Mountain Province, Lower Bauco po yan. Pupuntahan natin din mula rito sa Sabangan. At ito na yung poblasyon ng Bauco, Mountain Province. And on the way na tayo mga brother, papunta sa Tadjan naman yon. Tadjan, Mountain Province. Ang swabe ng kalsada rito. Sarap mag-drive. Woohoo! Kaya muna tayo. Time check natin alas 2:39 na ng hapon. Di pa tayo nananghalian. Gutom na ako. Ito na yung sentro ng Tadjan. Susunod dito ay Ilocos Sur na yan. Yung Cervantes na. So pinaplano ko ngayon, baka sa Cervantes na lang din tayo mag-overnight. Alright guys, finally nandito na tayo sa Cervantes, Ilocos Sur. At ito na yung Aluling Bridge. Ang majestic at controversial na Aluling Bridge, na isa sa pinakamatagal na nagawang tulay sa kasaysayan ng Pilipinas. Sumabot siya ng 35 years mga brother. So anyway, finally natapos ko na ang isa sa mga dream rides ko na backdoor papunta sa Cordillera, particularly mula dyan sa Quirino, Ilocos Sur papunta ng Sagada, Mountain Province. Bukas pa tayo uwi ng Tarlac. Enjoy ko muna yung hot spring dito sa Cervantes, Ilocos Sur. Maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you guys on the next adventure.